Good morning! Hi! Good morning guys! So, kumusta ang umaga natin ngayon? And I'm here again, Mami Ria Palma Rogas. Ang wala kakupas-kupas dun si Mami Yang na trying to tell you some things from above na bigay sa akin ng Holy Spirit na katuruan para malaman nyo at maisabuhay nyo araw-araw tungkol sa ating Panginoong Diyos. Mga utos niya sa atin at na dapat natin gawin araw-araw. And nabasa ko sa Galatia 5, chapter 16, and Galatia 6, chapter 6, verse 1, ang mga ganitong bagay na sana makapulutan natin ng aral. So guys, sana wag lang nating isaisip, sana gawin natin. And I pray na maunawaan ninyo. I pray to God right now na in Jesus' name, sa pangalan ni Jesus, na maunawaan ninyo ang tamang aral sa mga itinuturo ko. Sa pangalan ni Jesus, Amen. So, hingi tayo ng gabay kay God para maunawaan natin ang mga katuruan na napapakinggan natin sa internet, sa radio, sa TV, in any gadgets, in any form. So, nabasa ko sa Galatians 5 ang Espiritu Santo at ang kalikasan ng tao, the Holy Spirit and the human nature. Ang Espiritu Santo, yun yung Holy Spirit na parang dove na bumababa sa atin pag tayo ay nabautismuhan na and nagumagabay sa atin sa araw-araw, nagiging patnubay natin sa lahat ng bagay. And ang kalikasan ng tao ay yung human nature o yung kalaban ng Holy Spirit sa atin na nung pinanganak tayo, taglay natin bilang isang tao. Okay, basahin natin. Ang Espiritu Santo at ang kalikasan ng tao. Ito ang sinasabi ko sa inyo. Ang Espiritu ang gawin ninyong patnubay sa inyong buhay. Tama. At huwag ninyong susundin ang pita ng laman o the human nature o ang kalikasan ng tao. Sapagkat ang mga pita ng laman ay laban sa mga ninanasa ng Espiritu, at ang mga ninanasa ng Espiritu ay laban sa mga pita ng laman. Magkalaban ang dalawang ito, kaya hindi ninyo magawa ang ibig ninyong gawin. Kung kayo'y pinapatnubayan ng Espiritu, wala na kayo sa ilalim ng kautusan o ng mga utos na gawa lang ng tao. Hindi may kakaila ang mga gawa ng laman. Ano ito? Pangangalunya, karimari-marim na pamumuhay, kahalayan, pagsamba sa Diyos-Diyosan, pangkukulam, pagkapuot, pagkagalit, paninibugho o jealousy, pagkaselos, kasakiman, pagkababaha-bahagi, pagkakampi-kampi, pagkainggit, paglalasing, walang taros na pagsasaya at iba pang tulad nito. Binabalaan ko kayo tulad noong una, hindi tatanggapin sa kaharian ng Diyos ang gumagawa ng gayo mga bagay. So, ayaw pala ng Diyos yun. Subalit, ano naman ang bunga ng Espiritu? Ito ang bunga ng Espiritu Santo, guys. Pag-ibig, kagalakan, so siyam siya. Kapayapaan, katiyagaan, kabaitan, kabutihan, katapatan, kahinahunan, at pagpipigil sa sarili. At walang utos laban sa ganitong mga bagay. So, walang batas laban dito. Lahat ito ay tama at kinalulugdan ng Panginoong Diyos. So, hindi tayo makukulong kung meron tayong pag-ibig, hindi tayo masasakdal sa krimen, kung meron tayong kagalakan, kapayapaan, katiyagaan, kabaitan, kabutihan. So, walang batas laban dito. So, guys, at pinatay na ng mga nakipag-isa, tayo yon, mga anak ng Diyos, nakipag-isa kay Kristo Jesus, ang likas nating pagkatao. Kasama ang masasamang pita nito, so patay na yun sa atin. Ang Espiritu na ang nagbibigay buhay sa atin. Correct. Kaya ito na rin ang dapat maghari sa ating buhay. Huwag tayo maging palalo, palaaway, at mainggitin. Yun ang pagkakasabi ni Pablo na dapat natin gawin. So, dapat daw magtulungan tayo sa pagdadala ng pasanin ng isa't isa bilang mga magkakapatid kay Kristo Jesus. Bilang we are brethren in Christ, so yung mga kapatiran nating nananalig din at may Holy Spirit din sa katawan nila, and mga Kristiyano, totoong Kristiyano katulad natin. So, mga kapatid, sabi niya sa Galatia 6, kung may mahulog sa pagkakasala, yun nga, kayong pinapatnubayan ng Espiritu ang magtuwid sa Kanya. Ayun. Gawin ninyo ito ng buong hinahon. Tama.
At mag-ingat kayo, baka kayo naman ang matukso. Yon. Magtulungan kayo sa pagdadala ng pasanin at sa ganitong paraan matutupad ninyo ang utos ni Kristo. Hallelujah! Salamat po, Panginoong Diyos. Kung may nagpapalagay sa kanyang sarili na siya'y mahalaga gayong hindi naman, dinadaya niya ang kanyang sarili. Suriin ng bawat isa ang kanyang sarili. Kung mabuti ang kanyang ginagawa, magalak siya. At huwag nang ihambing iyon sa ginawa ng iba. Sapagkat dapat nadalhin ng bawat isa ang kanyang sarili-sariling pasanin. Hallelujah. Tama. Ang nagtuturo ng salita ng Diyos ay dapat bahagina ng mga pagpapalang tinatamasa ng mga tinuturuan. So, kung halimbawa ako, ituturo ako sa inyo, ang mga comment nyo sa akin guys at mga likes and views nyo, nakakatulong na rin sa akin para malugod ang kalooban ko. Natulungan ko kayo at sa same time, natulungan nyo ako. Nagkatulungan tayo. Hallelujah. Huwag ninyong, verse 7, huwag ninyong linlangin ang inyong sarili. Ang Diyos ay di madadaya ni numan. Tama, hallelujah. Kung ano ang inihasik ng tao, iyon din ang kanyang aanihin. What you sow is what you reap. Gumawa ka ng kabutihan, kabutihan ang aanihin mo. Yun din ang gagawin sa'yo ng ibang tao. Ang nagsisikap sa mga bagay ukol sa laman, sa flesh, ay aani ng kamatayan. Yung mga fornication, yung pagkahilig sa pagkain na gutom na talagang gluttony, o yung pagkahilig na sobra-sobra sa pagkain, yun. Ang nagsisikap sa mga bagay ukol sa espiritu ay aani ng buhay na walang hanggan. Hallelujah! Kaya't huwag tayong magsawa sa paggawa na mabuti. Hallelujah! Pagdating ng takdang panahon, tayo'y mag-aani. Kung hindi tayo magsasawa. So, harvest time na. So, reward. Bibigyan na tayo ng Diyos ng para sa atin. Samantalahin natin ang lahat ng pagkakataon ng reward sa paggawa na mabuti sa ating kapwa, lalo na sa mga kapatid sa pananampalataya. So, kung mabuti tayo sa ibang tao, sa mga unbelievers, lalo na pagsikapan natin maging mabuti, guys, sa mga taong anak ng Diyos. So, sa mga taong believers. So, sa mga taong naniniwala sa Panginoong Hesukristo. So, that's it guys. So, sana nalaman nyo ang tamang aral sa mga sinabi ko sa inyo. And sana hindi na kayo maligaw sa mga tinuturo ng isang tagapagturo na galing sa Diyos, na tinuturo na galing sa langit, sa ating lahat. So, sana kunin natin ang tamang aral. I pray, Father, na maunawaan nila at maintindihan ang mga tinuro ko and hindi sila maligaw sa lahat ng bagay na sinabi ko. And hindi ko na papahabain or i-elaborate pa. So, intindihin nyo na lang, guys. Because kung meron kayong Holy Spirit, maiintindihan nyo ito. Okay? So, that's it for now. This is Mami Yang wishing you the best in life and happy good morning everyone. Happy weekend. So, it's Saturday ngayon. So, walang pasok yung mga bata, yung anak ko. And yung mga kabataan out there. So, hello sa inyo guys. Salamat sa panonood, sa pag-view sa channel ko. Ria Palma Rogas, Rogas Palma Ria, and Sagro Air and Ria Rogas channels. So, that's it. So, happy Yuletide season, Merry Christmas in advance, and season's greetings to everyone out there. God bless everyone. Bye for now.